Okay, so ito yung part 2 natin. Balik tayo dun sa file natin. Then yung structural. Ito. So, check muna natin to yung ground floor at saka yung second floor. Ito na rin yung roof roofing. Ang mangyari kasi, instead na ang common na ginagawa ko kasi, separate yung roofing design. Then from the roofing design, yung weight niya, ita-transfer ko doon sa RCD as loads. Pero isang option din, pwede direct yan na i-model as per the actual na members. Ang ano dyan lang, kailangan siya yung stiffness niya palitin para hindi siya ano siya sa structure, mag-akas structural member. For example, wala pang drawing. Pwede Oh, automatic sa yes, yes. Pero dapat may assumption ka na framing. Pero ito naman, Oh, yes. Ayun. So ito yung framing niya. Framing natin, slab, column. So ngayon, column mo na yung i-model natin. So punta tayo sa tabs, define. So before tayo mag-define ng beams, ng section, materials muna. So may materials ka na kuya na ano? Kung anong strength yan as per sa design mo. Wala. Okay. So ngayon, mag-create tayo ng add new material. Material type, okay na yung region, US, then concrete, material type. Then, ito yung 3,000 pace ay, 3,000 talaga. dati, ano yan, 20.7 megapascal. Or pwede rin ito, yung standard, pwede tayo mag-user. Ibig sabihin, tayo So, user na lang muna tayo, then okay. Yung kung ikaw ang gumagamit mga ilan? User, dito, C20 tayo. C20. Yourself, okay. Wala na. Okay, C20. C20. Ibig sabihin yan, Sa Pinas. yes, sa Pinas yun. So, yun ang normal mix. Yung gamit lang ng manual mixing lang. Pero kung may mga mixer ka na, mga trap, so pwede yan pataasin. Pero kasi ang mangyari naman sa construction, mano-mano na buhusan eh. C20, so mas maliit to. Although yung sinasabi nilang yung iba, 20.7 megapascal. Pwede natin gawin to 20.7, pero para mas conservative, 20 na lang. Ibig sabihin, cylinder 20 megapascal. Tapos yung unit weight natin, gamitin natin 25. Consider. Depende rin sa Yes. Yes, Tapos nag-automatic na yung eval, yung modulus of elasticity is 24,855. Pero yung modulus of elasticity yan ng concrete. So pwede yan pwede natin i-check 4,700 times the square root, SQRT of ilang strength, yung 20 na yan. Yung 20. So kapag i-enter natin yan, pumapatak lang siya ng 21,000 dapat yung modulus of elasticity. So as that is as per ACI code. So automatically, ma-change na yung shear modulus. Then punta tayo dito sa modify show. Ito yung input natin. 4,700 times the square root SQRT of 20. Then enter. Enter. So, whole number lang tayo. Tanggalin natin yung points. So, 21019. Okay na tayo.
Then, Pwede punta, ba nito lagi? Interlock? sige. Hmm. Okay, then punta tayo din sa design properties data. Dito tayo mag-set ng strength. So ito, pwede natin yan, yung grid na yan. Actually, grids C20. C20. And then, in-primes natin, 20 yan. 20. Para 20, sa 20. 20 megapascal. Yung concrete Kung ikaw strength. mag-design, ito lagi ang nilalagay ako. Oh, para sa normal. Kasi hindi mo control yung konkreto eh. Kung ilagay ka mo 25, okay lang. Oh, pero ang tanong, kaya ba sa site? So, dapat hindi na malagay. 19, ano kaya? Pwede, mas conservative. Depende kasi, as much as possible, may testing ka. Every concrete ng mixing ng concrete mo, may sample testing ka. Kasi kung kaya ba ma-meet Ang 20. 20 megapascal kapag matured na yung strength mo. Pero Kasi, ito yung required talaga 20 dollars. kasi kapag, for example, gumamit ka ng 28 or sabi natin 32 megapascal, ang tanong, kaya ba ma-meet dun sa site? Eh, bara-bara lang mag-mix yung mga tao doon. Madumi pa yung tubig mo. Madumi. Oh. Madumi pa. Madumi pa yung mga gravels mo. Kasi kung may mga may mga biodegradable na materials diyan sa bagal, wala. Then after that, okay. Okay. Ngayon, mag-set tayo ng bakal ng rebar. Para sa main bars, gagamitin ng grid 60. Actually, ito, nandito na yung grid 60 natin. Standard ito. Yes. Kung mapapansin natin, ito naka 76. Ito. Then, then mag-add tayo ng materials. Add tayo materials ulit. Material type, rebar. Then, E615. Ito yung grade 60 na yan. Ito talaga siya. Ito, kaya. Okay. Grade 40 naman yung kunin natin. Para na sa mga stirrups. Kasi mahirap yung grade 60 din. Click okay. Okay lang naman. Pwede yan na-change. Okay. Then, okay ko yan. Then, okay na tayo. Dalawa lang pala. Bali tatlo. Yung grade 60, grade 40, then C20. Yung kailangan lang natin. Yung iba kasi default na yan. Hindi siya nadidelete. Okay. Save natin. Huwag yung kalimutan. Then, punta na tayo dito sa Define Section Properties. Frame. Para sa beam tapos sa column. Kung makikita ninyo to, medyo madami, no? So, mamaya, i-delete natin yan. So, from here, in the click to part, so click natin add new property. Add new property. So, we have here concrete, special steel, steel composite. So, of course, concrete tayo. Okay. So, punta tayo dito. Anong size ang consider mo dyan kaya? Hindi ko alam eh. Ay, meron pala dito. Kailan yan man eh. Kasi check natin kung okay siya. Iyan naman lang kaya, 200 by 300 yung beam natin. Okay, so from here, yung beam, sige, beam lang muna. So this 200 by 300 Beam yan o column? beam. Pwede natin, sabi natin yung beam. Beam. Space? Oh, kaya, depende mo na yan sa iyo kaya kung anong pag-model mo. Tapos? Then, under the material, collapse natin yan. Then, select natin yung kinrate natin C20. Then, yung display color, pwede na yan i-change. It's either click lang yung color mismo or change, click yung change. Then, ako kasi pag nagmamodel ako, yung beams ko dapat green. Tapos yung
column blue. Pero depende yan sa taste mo, sa designer. Okay. Then, of course, sa section dimension, so kailangan, kung anong naka-reflect dito, anong section, i-reflect natin dito. So, yung depth natin, of course, yung height yan, 300, then 200. Okay. Then, sa modifier, we have an option na iset natin dito as per code. Pag beam kasi, yes. Pag beam kasi, kuya, 0.35, 0.35. Then we have an option na i-release natin torsion. Palitin natin. So, mga 0.01, ganyan. Pero, ang ginagawa ko kasi, hindi ko na lang yan chine-change. Doon ako sa model na nag-apply ng modifier. Later on, pag matapos na lahat. Okay. So, punta tayo sa reinforcement. Click natin. Yes. Then, select natin yung design type, M3. Kasi beam siya. Then, sa rebar material, longitudinal bars should be grade 60. Then, sa confinement bars, ties, grade 40 tayo. Pero, depende yan sa designer if you want to use all grade 40. Pero, as per code, as much as possible, dapat grade 60 para sa mga main bars natin. Ang confinement bars, pwede rin na maging grade 60. Yun ang pwede. Pero medyo mahal na yan. Itong cover to longitudinal bars group centroid. So, assumption to. Nagbabaris yan. So, pwede yan mag-assume tayo. Kasi yung concrete cover natin sa Pilipinas para sa beam, 40 plus. Mag-assume tayo ng stirrups na 10 mm plus. Then, let's say, main bars natin is 16 mm. So, kalahati ng 16 mm. That is 8. So, approximately 58 mm. So, 58 or 60, depende na yun. So, let's say 58. Approximately 58. Kasi gagamitin natin yung yung 16 mm. Then, click OK. Yes. Yes. Kaso, nababaras naman yan eh. Pwede yan 60, 58 yun. Oo, okay na yan. Then, click OK. Click OK. So, nandiyan na yung beam natin. So, gusto ko tanggalin yung lahat ng hindi kailangan. So, by the way, hindi mo siya madadelete lahat kapag hindi ka pa mag-create ng panibago. Kailangan may isang maiwan palagi. So, tanggalin ko muna kasi para hindi magulo. Delete multiple properties. Click. Highlight. Then, delete selective frame sections. Then, from here, delete ko na naman. Highlight ko. Then, delete. Then, okay. Just click OK. Okay. Delete. Yes. Okay. Just, okay. Then, okay. Oops! Sorry. Cancel? Ito ang problema. Nasama natin yung ginawa natin kanina. Hindi. Kasi siya eh. Steel materials. Wag lang. Kasi na-delete na natin. Kasi pwede natin ibalik ko lang Frame. Ito yung original eh. Define. Section properties. Okay. So, add nyo. Pero same method yan. Rectangular. Beam, 200 by 300. Material properties, 320. Then, 300. Width natin, 200. Then, reinforcement. Beam, grade 60, 50. 8. Then, okay.
Okay ka na, kuya? Ano sa Naging okay ka na? Hindi, na-modify mo na to, kuya? Dito? Pa-modify mo ulit. Sige. Modify. Sige, click mo. Sa reinforcement, check mo lang. Ayun o, hindi pa. Dapat beam. di ba dito? Tapos 58. Tapos yung rebar. Yan, 40, 60, okay na yan. Then 58. Okay. Okay. Then ulit. Then delete multiple. Ito, dapat hindi natin isama. So, highlight lang lahat. Then, control click. Control click. Then, select. Ayan. So, from here, hindi natin i-include yan, yung sa taas. So, balikin natin ulit. Kasi dapat hindi siya ano lang po yan. Highlight mo lang din. Ayan. Dag lang. Ayan. Delete. Oops. Cancel muna ko yan. Bakit na siya? Dapat hindi siya ma-delete eh. Delete. Oh. Ayun. Ito kasi kiniklik natin. Either product dyan sa isa. Ito ang paisa-isa na lang muna ko ya. Highlight. Ba't kaya nasasama siya? Yung last, cancel muna. Check ko Dalawa na lang. Yung last to, kuya, wag mong i-delete. Wag mong i-delete. Ayun, last. Iwanan natin yung isa. Then, sige, highlight mo tapos pag-iwan ka ng isa pa. Ayun, okay na yan. Ayun, then okay. Ayun, then try natin to i-delete. Yung isa. Delete properties lang. Ito lang. Yes. Ayun. Okay. Gawa pa tayo ng column. So from here, ito may properties na yan eh. So, i-modify ko ulit, check ko lang, okay na yan. So from here, click add copy property. Excuse. Then, ito mag-set ako ng column. Inisip ko parang 250 yun. 250 by 300 yung column na yan. Ito yan, no? So, depende na sa orientation. 250 by 300. So, 250. Ito, i-change ko yung ang date niya 300. Tapos 250 yung width. Basta yun. Yung dip palagi yung pinakamahaba. Then, of course, pala yung color. Change ko sa blue. So, pero depende yan sa inyo. Kung anong taste. Modifier, hindi ko lang yung pakialaman. Later on ko siya change. So, sa reinforcement, of course, this is column. Click mo kaya column type. Design type. Then, okay na reinforcement. Ang mangyayari, rectangular tayo. Then, of course, ties. So, if you have a circular column, of course, you need to check the circular. Pero rectangular tayo dito. Then, sa check design, ang process kasi dito, una, i-design muna natin. So, kapag makuha na natin yung reinforcement, i-change natin yung reinforcement data, then, i-click natin to yung check. Yun ang proper na pag-design na sa ETABS. Then, clear cover for confinement bars, 40 tayo as per code. Then, ito yung assumption. Although, itong mga bakal na yan, hindi siya importance, kung sinasabing hindi siya importance kapag naka-design tayo. Naka-click to. Kasi nga, whatever the value of here, hindi niya papansinin. So, ang papansinin niya kung ang magiging result niya sa design.
Pero kapag naka-check tayo, ang i-check ni eTabs kung anong naka-import dito. So, hindi mo na ngayon. So, hindi mo na sa ngayon. Pero para hindi na tayo bumalik mamaya, iset na lang natin to. Sige, sige. So, kung mapapansin natin dito, sige, i-click muna natin ha. Click muna natin. Okay. So, as you can see, ito yung geometry natin. So, ito yung 2. Ito, 2, 4, 5. So, 5 yung 2. So, balik tayo dito, modify. So, ito yung 5 na yan. So, gusto ko, 3 lang. 3, tapos itong direction along 3, 2 lang. Then, I will use 16 mm. Let's say 16 mm. Or, pwede 20 kasi column naman siya. Then, sa component bars, 3. 3 siya. Then, ito yung ano natin sa component bars, spacing, pwede. Sige, set lang na to. Then, para naman sa number of confinement bars along 2. Ito yung 2 natin. Ito yun. Ilang confinement bars? So, 1, 2. 2 lang. Pero, dito sa confinement bars along 3, sa 3 natin. Ito yun. Pwede siya, 3. Or, although, pwede 2 lang kasi nga, nasa 350 siya. 350, hindi siya lumampas sa 350. Okay, so, sorry. So, mali yan. Ito, 2 lang natin for the meantime. Although, again, hindi siya makapikto kapag naka-design siya. Okay, then click OK. So, as you can see, yes, as you can see, oops, kulang ka kuya. Modify ulit. Ito yung 3. 3 bakal. Then, okay. Then, okay na tayo, goods na, then click OK. So, okay na tayo. Considering isang beam lang tayo din, okay. Ayun. Then, next part, yung mag-define tayo ng section properties para sa slab. Slab section. Ito yung makikita ninyong default. So, pwede ninyo yan i-delete. But, no, yung isa. Ito kasi, it's either pwede mag-new properties or ito, pwede i-edit. So, for this tutorial, add nyo tayo para add nyo. Then, slab. Click natin slab. Anong thickness? So, magbe-base tayo dito sa anong consider kaya nito ko yan? Wala ka pa? Okay, so commonly, pwede siya, yung iba, ginagamit nila 100 kasi nga, yun ang common sa residential. Pero ako, ginagamit ko sa 125. Kasi nga, kung mapapansin natin, kung 2 layers yan, 125 minus concrete cover, let's say 30. Makabilaan yan. Taas baba. So ito na lang matitira natin sa kapag 2 layers pa yan. Kapag 100, wala ka ng lalabas yung bakal mo. So yun, 1 to 5. Then of course, the material properties should be C20. Yes. Depende kung anong materials mo. Then of course, yung ito sa modeling type, it's either shell tin. Ito palang shell tin na yan, that is used para sa mga members natin slab na hindi siya talaga for the heavy duty na elements. Retaining wall, mga slab na footing. So yun ang ginagamit natin. Pag sa shell thick naman, ito yung mga footing natin, foundations. So, this is Shelton. Ito namang members na yan. Ito ang ginagamit sa mga one-way slab. Kung mapapansin natin dito, ito, actually, one-way slab na yan. Kasi mangyayari dyan,
Sa chicken kuya, 2.325. Divide natin, let's say, ito 1.5. Yan, 1.2. Itong short span na yan. Ito, less than ano siya? Less than 2. Kung vice versa naman, yung inano ko naman, okay. Kung 1.2 to, pwede siya two-way kasi nga 0.51. So more 0.5 and up, pwede siya two-way. Pero pag less than siya, yung ratio ng short span over the long span, one-way siya consider. So assuming, let's say, two-way siya lahat. Yes. Ito, maliban dito. Ito kasi ground floor to eh. Actually, ito kuya sa ground floor, pwede yan one-way. One-way lahat. One layer lang. Ito, dito tayo sa second floor. Ito, mag-one way to. Itong slab na yan kaya. Ano nga natin to? Basta maglapas ako yung short spans over the long span. 3.725. Ayan o. Ito, assuming 1.2 to. Okay. The short span. So, one way. Yung 3.75, ano naman yun? Ito yung long span na yun. Ito. Okay. But actually, sa actual, naka-finite element kasi, nagiging towing na rin. Kasi nga lang, medyo magastos lang. Okay, so, yun. Pwede tayo mag-create dito, shelting. Sa mga nananipis. This is the common type para sa mga slab natin. So, choose ko yung kulay, ito. Gusto ko to, yellow. Pero depende yan. Depende sa inyo. Then, of course, dito yung modifier, hindi ko lang yung change. Later on ko na siya change as per code. Then, okay. Itong slab 1, pwede ka na delete kasi may existing na section na ako rito. Then, i-copy ko ulit to. Copy. Then, ito, pwede ko slab 125 OW. Anong OW? One way. Or pwede OWS. One way slab. Ano yung O? One. Mga 0 o 1 yan? 0. ONE. One. ONA. One way slab. So later lang. Abbreviation lang kaya. One way. One way. Kasi di ba yung spelling ng one way? One way slab. Ito yun. Kaya one way slab. Pwede. Then of course, modeling type. Select natin yan membrane. Modeling type? Should be membrane. Bakit sa membrane? Parang ano lang siya eh. Sa other side, wala siyang support. Wala siyang support sa two sides. So both dalawang sides lang may support. Whereas yung 10, apat na side, pwede sa suportahan. So, katulad nito, ang mangyayari dyan, ang reinforcement mo, dito lang banda. Papunta doon. So, wala ka kasing support dito eh. So, dapat yung supports mo nandun. So, yung loads mo, doon lang mapupunta dapat. Maghahati sila. Ay, kamote. Paano ba itong magana? Hindi. Basta yan. Yan. Membrane, then click natin yung one way. Pwede ko change sa ito na lang. Pink. Then select natin to use spatial. One way distribution. Then ito pala yung ano natin, hindi ko pala na-change yung thickness. That is 125. Then okay. So balikan ko yung isang slab kasi naka 200 pa ako. That is 125 dapat. Edit lang. Modify show property. Hindi ko yan. Close mo yan. Okay. Ito. Hindi. Cancel lang. Ito. Click. Then ito. Then okay. Then okay. So far, tapos na tayo mag-define ng
elements ng members, beams, columns, and materials.